Breaking news, sa humihinang puwersa ng Houthis na nasa Yemen dahil sa mga ginawang pag-atake ng Amerika nitong nakaraang buwan at sa mga ginagawang pag-atake ng Israel, maraming mga weapon factory ng Houthi ang winasak ng Amerika at ng Israel. And of course mga kaibigan, malaking epekto ito para sa puwersa ng Houthi. Pero hindi ito pinabayaan ng Iran. Lagi itong nagpapadala ng mga armas. Pero mga kaibigan, mismong mga Yemeni forces na ang kumilos upang ang Houthi ay hindi muling magpalakas sapagkat maraming mga weapon na nagmula sa Iran ang hinarang ng Yemeni forces. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 17, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Marahil ay hindi mo paniniwalaan ang balitang ito. Marahil ikaw ay nagdududa kung ito nga ba'y may katotohanan. Pero kinumpirma ito mga kaibigan maging ng Arab News. Kinumpirma nito mga kaibigan na ang Yemeni soldiers ay hindi na nanahimik. Sila na mismo ang gumawa ng paraan upang makatulong sa mga ginawang pag-atake ng United States of America at Israel upang tuluyan ng mawala ang Houthis sa kanilang bansa. Maging ang Iran International News mga kaibigan ay nagkumpirma rin na ang Iran nang nagpadala ito ng napakaraming weapon para isupply sa Houthis, hindi nagdalawang isip ang Yemeni forces na harangin ito at kumpiskahin. At ayon sa ulat mga kaibigan, hindi kakaunti ang kanilang nakumpiska. Nagbigay pa ng larawan ang International News ng Iran. Ayon sa ulat mga kaibigan, ito sana ang pinakamaraming supply ng Iran para sa Houthis upang ito ay muling lumakas. Sabagat marami ang naniniwala mga kaibigan na pakunti na ng pakunti ang mga armas ng Houthis. Sabagat marami sa mga daungan nito ay winasak ng Israeli airstrike. Ang nasabing mga daungan sa Hodeidah na winasak na mga airstrike ng Israel ay ginagamit ng Iran upang dito ibagsak ang kanilang mga supply na weapon para sa Houthis. Pero hindi pa rin nagpapaawat ang Iran at patuloy pa rin sa kanilang pagsuporta. At ang mga armas mga kaibigan na ibinibigay ng Iran para sa Houthis ay ginagamit ito sa kanilang operasyon. Anong operasyon ito mga kaibigan? Ito ay ang pag-atake sa Israel at ang pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea at sa Gulf of Aden, lalong-lalo na sa mga barko na may kinalaman sa Israel. At ayon mga kaibigan sa US Central Command na ang NRF or National Resistance Forces na nasa Yemen, nasabat nila ang 750 tons of advanced weaponry. Kasama na mga kaibigan ang mga anti-ship at anti-aircraft missile. Nako, talagang napakarami nito mga kaibigan. Kasama rin sa kanilang nasabat mga kaibigan ang mga warheads at daan-daan na mga engine ng drones. At eto pa mga kaibigan, marami rin sa kanilang nasabat ang air defense equipment, radar systems at communication equipment. Isang nagngangalang General Tariq Saleh mga kaibigan ang pinuno ng NRF. Eto mga kaibigan ay isang grupo na nasa Yemen at ang kanilang tanging pakay ay kalabanin ang Houthis. By the way mga kaibigan, ang NRF ay hindi ito bahagi ng gobyerno ng Yemen. Pero ito mga kaibigan ay tumutulong sa gobyerno ng Yemen. Ito mga kaibigan ay pinamumunuan ni General Tariq Saleh. Ito ay pamangkin ng nakaraang presidente ng Yemen na si Ali Abdullah Saleh. Sila mga kaibigan ay nagtatrabaho sa Yemen independent at kinilala ito ng international government.
At alam nyo ba mga kaibigan na ang grupong ito ay pinasalamatan pa ng US Central Command. Itinuturing din ito ng Yemeni government mga kaibigan na isang malaking success dahil sa kanilang nagawa mga kaibigan, hindi nito magagawang mapalakas muli ang Houthis na nasa kanilang bansa. At naniniwala sila na kung ganito palagi ang kanilang gagawin ay tuluyan ng mawawalan ng kontrol ang Houthis. Sa ngayon kasi mga kaibigan, malaking bahagi sa Yemen ang kinokontrol ng Houthis. Kasama na ang kanilang capital city na Sanaa. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan ay nagkakaroon na rin ng tapang ang Yemeni forces dahil sa mga ginagawang pag-atake ng United States of America at Israel. Marami kasi sa mga factories ng Houthis ang winasak na ng puwersa ng Amerikano. Marami na ring mga arm post ng Houthi ang wasak na wasak at higit sa lahat mga kaibigan, ang mga daungan nito ay winasak ng puwersa ng Israel. Ayon mga kaibigan sa US Central Command na ang mga weapon na nasabat ng NRF ay kasalukuyan ding ginagamit ng depensa ng Iran. Kaya dahil dito mga kaibigan, ayon sa United States of America na ang Iran ay talagang gumagawa ng karahasan in the region. Dahil sa dami ba naman mga kaibigan na pwedeng suportahan ng Iran, bakit sinusuportahan ito ang mga militanting grupo? Ito mga kaibigan ay example nga ang pagpapadala ng kanilang mga armas sa Houthis. Ang Houthis kasi mga kaibigan, Hamas at Hezbollah, designated terrorist group ito mga kaibigan ayon sa United States of America. Of course, marami ding grupo ang hindi kinikilala na ang mga grupong ito ay terrorist. Ayon sa kanila mga kaibigan, sila raw ay mga freedom fighters. Kaya ayon sa US Central Command na sa ginawa ng NRF ay malilimitahan ang mga ginagawa ng Houthi, lalo na mga kaibigan sa paghaharang at pag-aatake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea at pag-atake sa Israel. Ang sasakyang pangdagat na inyong nakikita mga kaibigan, ito ang aktwal na ginamit ng Iran upang ikarga ang kanilang mga weapon supply para sa Houthi. Pero ito nga mga kaibigan, inaabangan na ito ng puwersa na nasa Yemen. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang sinasabi ang puwersa ng Houthi. Wala pa ring pahayag ang Iran tungkol dito. At ang panig ng Houthi at Iran ay isa sa ating mga tututukan mga kaibigan kung ano ang kanilang sasabihin. Kaya mga kaibigan, manatiling updated at upang mangyari yan, kung bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Middle East, sa Europe, sa Israel at sa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!